Buksan natin ang ating Bible. Efeso. Alright. Kapitulo 3, basahin natin ang versikulo 20 hanggang 21. Amen. Sige po, basahin natin. Brother EJ, pakibasa. Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hiningi o inisip ayon sa kapangyarihang gumawa sa atin. Verse 21. Ay sumasa kaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Kristo Jesus sa buong panahon magpakailanman. Siya nawa. Praise the Lord. Ngayon pong hapong ito, nais kong mag-share sa inyo ng isang simpleng aralin. Mamamagatan po natin itong more than enough. Please be seated. God bless you. More than enough. We know that God is a Almighty God. He is a omnipotent God, and He can do all things. He is a healer, a miracle-working God, at lahat na marahil ng mga dakilang attributes ay nasa sa ating Panginoong Diyos na mga kapatid. And because God is a miraculous God, He is able to do more than enough, more than we ask, more than we can imagine. And it is all according to His power that is working in us. Ito'y pinatunayan ng Diyos, mga kapatid, sa Biblia at sa buhay mismo natin. Nalaman natin, naiintindihan natin, truly, God is more than enough. Everybody say, Amen. Totoo yan. Naranasan natin, mga kapatid, na ang Diyos ay hindi lamang healer, kundi siya rin ay provider. Uumpisahan natin ito sa Old Testament hanggang New Testament. Sa Exodus chapter 16, verse 3 and verse 4, ganito ang sabi ng Bible. At sinabi sa kanila ng mga anak ni Israel, namatay na sana kami sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Ehipto. Why? Nang kami ay naupong sa tabi ng mga palyok ng karne, nang kami ay kumain ng tinapay hanggang sa mabusog, sapagkat kami ay inyong dinala sa ilang na ito upang patayin ng gutom ang buong kapisanang ito. Verse 4. Nang magkagiyoy sinabi ng Panginoon kay Moises, narito, kayo'y aking pauulanan ng pagkain mula sa langit at lalabasin at puputulin ng bayan araw-araw ang bahagi sa bawat araw upang aking masubok sila kung sila'y lalakad ng ayon sa aking kautusan o hindi. Praise the Lord. Ang bayang Israel, mga kapatid, ay nagreklamo kay Moses at kay Aaron. Ano ang reklamo nila, pastor? Ang reklamo nila ito, walang tinapay dito. Dinala mo kami, Moses, sa ilang na ito upang patayin sa gutom. We have no bread to eat here in the wilderness. Yun ang kanilang reklamo, mga kapatid, kay Moses at kay Aaron. Listen, dahil sa ang request nila, ang inaaangal nila sa Diyos ay tinapay na makakain, bread to eat. Therefore, the Lord had said to Moses, okay, I will rain bread from heaven. Ulitin ko po, yung request nila, bigyan sila ng tinapay na makakain. That is why sinabi din naman ng Diyos, bibigyan ko kayo ng tinapay, pagkain buwat sa langit, lalabas kayo, pupulutin nyo na lamang yung tinapay na inyong makakain araw-araw upang, sabi ng Lord, subukin
ko rin din naman kayo. Tandaan natin ito, mga kapatid. Hindi porke may blessing mula sa langit ay okay na. Hindi po. Ang blessing ay may kaakibat, mga kapatid, na paalaala o pagsubok. Gaya ng sinabi ng Panginoon, magbibigay ako ng tinapay buhat sa langit upang sila'y subukin na ano, kung lalakad ba sila ayon sa aking kautusan o hindi. Ito ang sinabi ng Diyos kay Moses. Lalabas kayo, mamumulot kayo ng tinapay, pero yung blessing na yon, may kaakibat po itong paalala at responsibilidad. Hindi porke dumating ang blessing, ubos-ubos biyaya din tayo. Hindi po, mga kapatid. Let's spend the blessing of the Lord correctly. Kahit yan, mga kapatid, ay pagpapalang buhat sa Diyos. Pero dapat alam din natin gastusin o gamitin ang mga pagpapalang ito. Hindi porke may blessing ay magdadamot din tayo sa iba. Hindi rin po. Sapagkat ang principles nga ng pagpapalay ito, share your blessing, cause the principle is this: when you give, you will receive. Yan ang prinsipyo ng Bible. At higit sa lahat, if blessings come flowing into your life, bring back the glory to God. Kung biniles ka ng Panginoon, ibalik mo ang para sa Panginoon. Give your tithes to the Lord and your offering to the Lord. Proverbs chapter 3 verse 9. Tingnan nyo ito. Parangalin mo ang iyong Panginoon ng inyong tinatangkilik. Parangalin mo ang Panginoon. Honor the Lord with thy substance and At ng mga unang bunga ng lahat mong ani. and with the first fruit of all thine increase. If the Lord bless you, then ibalik mo rin sa Panginoon ang nararapat sa Panginoon. Yung pagpapalang binigay sa iyo ng Diyos, ibalik mo rin upang magbalik ng pasalamat sa Kanya. So nagpaulan ang Diyos ng mana. It was angels' food or bread from heaven. Ang sabi ng Bible, kung sila'y 40 years sa ilang, listen, 40 years sila sa ilang, mga kapatid, ang bayang Israel. Nandun sila sa wilderness, ikot-ikot sila doon. At ang Bible ay nagsasabi, sa loob din ng 40 taon, 40 years, umuulan ng tinapay galing sa langit. Isipin mo yan, mga kapatid. Anong klaseng pagpapala yan? Anong klaseng Diyos yung pinaglilingkuran natin, mga kapatid? Sadyang makapangyarihan na Diyos. Sa loob ng 40 taon, hindi tumitigil, mga kapatid, ang mana buhat sa langit. Magkagayon man, as I said, may instruction ang Diyos. Pupulot kayo ng tinapay, kasya lang sa inyo. Huwag na kayong pumulot ng tinapay na sobra ang dami. Yung tamang-tama lang sa inyo. Why? That you may know I am your God. I am your provider. Yan ang sabi ng Panginoon. Para maintindihan ninyo na ako ang Diyos na nagpapala. Now, ano ang instruction ng Diyos? Kukuha kayo yung kaya nyo lang ubusin. Abay yung iba, pumulot ng sobra. Pumulot ng mana, iniligay, mga kapatid, sa sako. Yung iba naman, inilagay sa basket na parang mauubusan. Pero ang instruction ng Diyos, pumulot kayo ng kaya nyo lang kainin. Hindi sila nagtiwala sa salita ng Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos, mga kapatid? Kasi namulot sila ng kain-kain, sako-sako, basket-basket, na parang mauubusan. Ito po ang nangyari. Basahin natin, Exodus chapter 16 verse 20. Gayon,
Gayon may hindi sila nakinig kay Moises, Hindi sila nakinig kay Moses, kundi ang iba sa kanila ay nagtira niyaon hanggang sa umaga, at inuod at bumaho, at nag-init sa kanila si Moises. yung iba mga kapatid nagpasobra. Siyempre hindi naman nila kayang ubusin yan sa buong magdamag. Meron pa silang handa o itinabi. Yung kanilang itinabi, yung kanilang pinasobra doon sa sinabi ng Lord na huwag kayong pupulot ng marami. Ang sabi ng Bible, inuod ito, bumaho ito, at naggalit sa kanila si Moses. Ngunit doon sa mga sumunod, sa simpleng instruction ni Moses, hindi sila pinagkulang ng Panginoon. Truly, our God is more than enough. Everybody say Amen. Nagkaroon ng tagtuyo sa buong bayan ng Israel. Another story. Ito'y sa pamamagitan, mga kapatid, ng sinabi ni Elias na hindi magkakaroon ng ulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Nagkaroon ng matinding tagutom sa bayan ng Israel. Then, inutusan ng Diyos si Elias. Ang sabi ng Panginoon kay Elias, pumunta ka sa Sarepta sapagkat may isang babae doon na akin ang kinausap at siya ang gagamitin ng Panginoon para pakanin itong si Elias na propeta ng Diyos. So itong si Elias pumaroon sa Sarepta. Tingnan natin sa 1 King chapter 17 verse 10. Sa gayoy bumangon siya at naparoon sa Sarepta, at nang siya'y dumating sa pintuan ng bayan, narito isang baong babae ay nandoon at namumulot ng mga patpat. At tinawag niya siya at sinabi, isinasamo ko sa iyo na dalhan mo ako ng kaunting tubig sa inuman upang aking mainom. Praise God. Ulitin ko po, mga kapatid, ano po? Ang sitwasyon ito, tagtuyo sa Israel that time. Walang tubig halos na maiinom. 3 taon yan at 6 na buwan. Grabe ang drought, ang tagtuyo sa panahon ito. So every drop of water is important. Nothing should be wasted. Use it correctly to survive. Pagdakay, nandito ang isang lalaki, si Elias, pumaparito, mga kapatid, sa isang baong babae. At ang sabi niya ay, bigyan mo nga ako ng tubig na maiinom. Ano yung punto ko dito? Napakahalaga ng isang basong tubig. Siguro inire-reserve yan ng babae para sa kanyang sarili at para sa kanyang anak. Narito, lumalapit ang isang lalaki, ang propeta ng Diyos, at tumihingi ng tubig, mga kapatid. At hindi lamang ito, na ang babae ay aalis na sana at kukuha ng tubig na mainom. Abay, nagpahabol pa ang propeta ng Diyos na si Elias. At ganito ang kanyang winika. Sa verse 11, tingnan natin. At nang siya'y yumaon upang kumuha, tinignan niya siya. Tinawag niya siya. At sinabi, dalhan mo ako, isinasamo ko sa iyo ng isang subong tinapay sa iyong kamay. Dagdag pa, mga kapatid ni Elias. Umalis yung babae, ano po? Kukuha ng tubig. At teka muna, sis. Sabi mga kapatid ni Elias, wag lang palang isang basong tubig. Pwede ba yung basong kukunin mo sa akin na may lamang tubig? Samahan mo ng tinapay. Aba, mga kapatid, tagtuyo nga that time Perwisyo na to. Abuso pa, mga kapatid. Kasi nga, taghirap ng mga panahong yaon. Walang pagkain na makakain. Walang inumin na maiinom. Pero ang request ng propeta ng Diyos, tubig at tinapay na makakain ang ibigay mo sa akin. Listen, ano bang bagay na gawin natin para sa Diyos, hindi yan sakripisyo. Yan ay pagsamba.
lahat ng bagay na gagawin natin para sa Diyos, hindi yan sakripisyo. Why? Ito'y pagsamba, mga kapatid. Yung paggising natin sa umaga upang dumalangin at manalangin sa Diyos kahit ikaw ay pagod at puyat, hindi sakripisyo yan. Yes, amen. Worship ang tawag dyan, mga kapatid. Yes, yes. When you give to the Lord, hindi sakripisyo yan. Hindi kawalan sa iyo yan. Worship yan, mga kapatid. If you clap your hands to the Lord, jump and raise your hands, mga kapatid, sa pagpupuri sa Panginoon, hindi sakripisyo yan. Worship yan. Sa pag-travel natin papunta sa simbahan, hindi sakripisyo yan. Worship yan. Lahat ng bagay na ginagawa natin, hindi sakripisyo ang tawag dyan. Yan ay pagsamba, mga kapatid. Everybody say, Amen. Everything we do for God has a blessing attached to it. Lahat ng bagay na ginawa natin sa Diyos, yan ay may kaakibat, may katumbas na pagpapala, mga kapatid. Sinasabi ng Hebreo Kapitulo 6, versikulo 10, ang Diyos ay hindi makakalimutin na ano? Lahat ng bagay na ginawa mo'y hindi niya tutumbasan. Lahat tutumbasan ng Panginoon. At ganito, mga kapatid, ang tugon ng babae doon sa propetang si Elias, dahil humingi ng tubig at humingi ng tinapay ang lingkod ng Panginoon. Verse 12, kindly. At kaniyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay. Sabi ng babae, alam ng Diyos na ano? Then, Ako'y wala kahit munting tinapay, wala kaming tinapay kahit kakaunti. Then, kundi isang dakot ng harina sa busi. kundi, eto na lang talaga, isang dakot ng harina na nandito sa aking banga. And then, At kaunting langis sa banga. Then, At narito ako'y namumulot ng dalawang panpat. kaya nga ako'y lumabas upang mamulot ng 2 stick o patpat. Why? Upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak. Upang aming makain bago kami mamatay. Praise God. Sabi ng babae sa propeta ng Diyos, alam ng Diyos, last meal na namin ito. Kaya nga't namumulot ako ng panggatong o ng sticks upang aking lutuin itong natitirang tinapay na ito. Kakain kami. Hindi na namin alam kung ano ang mangyayari bukas. Mamamatay na kami. Mga kapatid, if we believe that God is more than enough, a provider, supplier God, ang taong nagtatapat sa Panginoon, hindi imposibleng i-bless ng Lord. Ulitin ko po, kung naniniwala ka na ang Diyos ay more than enough, higit pa sa sapat, imposibleng hindi ka i-bless ng Diyos. Yung blessing po, mga kapatid, hindi lang naman pera. Ulitin ko, yung blessing, hindi lang naman pera, kayamanan, kotse o bahay. Hindi lang yan ang blessing. Aanin mo yung magarang bahay, aanin mo yung magarang sasakyan, o mga bagong kasuotan, kung ikaw naman ay nakaratay sa banig ng karamdaman. Walang kwenta lahat ng iyon. Walang kwenta. Aanin mo ang mga masasarap na pagkain, kung ang batayan ng pagpapalay yung mga masasarap na pagkain. Kung meron ka namang sakit, at yung mga pagkain na kaya mong bilhin, hindi mo naman kayang kainin dahil meron kang karamdaman. Walang kwenta yung masarap na pagkain na yun. Ang totoong pagpapalay ito, malusog ang ating spiritual na pangangatawan, pinagpapala din tayo sa ating pisikal na pangangatawan. Yan ang tunay na pagpapala, mga kapatid. Yung ikaw ay malakas, yung ikaw, mga kapatid, ay nakapagtatagumpay sa anumang problema at pagsubok, yan ang tunay na pagpapala. Yung kaya mong harapin ang lahat ng mga pagsubok sa buhay mo,
dahil meron kang Diyos na pinaglilingkuran. Yan ang tunay na pagpapala, mga kapatid. Kung ang batayan man ng pagpapala ay from A to Z, A, B, C, D, E, F, G hanggang Z, ang pagpapalang material ay nandoon sa letter Z. Yun ang panghuling pagpapala. Ang numero unong pagpapala ito, yung pagpapalang espiritual, mga kapatid, na tayo'y nakasasamba, nakapagpupuri, mga kapatid, sa Panginoon. O hindi ba? Maraming tao ngayon, mga kapatid, nasa kanila na ang lahat ng bagay. Pero aanin mo ang lahat ng bagay kung wala sa iyo si Jesus. Oh, take the whole world, but leave me Jesus. Why? If you have Jesus, you are complete. Kompleto ka pag meron ka Jesus. Bakit kompleto, Pastor? Could you imagine? Isa lang nasa iyo, si Jesus lang. Pero pag may Jesus ka, meron kang healer. Meron kang provider. Meron kang guard umaga, gabi, hapon. May mag-iingat sa iyo. Meron kang Diyos na aalalay sa iyo, puprotekta sa iyo. Yung hindi magagawa nila, kayang gawin ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya if you have Jesus, you are more than enough. Praise the Lord. When Jesus said in Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Totoo yan, mga kapatid. Bakit, Pastor? Salita ng Diyos yun eh. Ako, pwedeng magkamali, pwedeng hindi maging totoo yung aking sinasabi. Kayo, pwede kayong magkamali sa inyong mga sinasabi. Kahit natitiyak natin yung isang bagay, pero minsan magkakamali tayo. Bakit po? Dala ng panahon, dala ng sitwasyon. Minsan may kausap tayo, sige, alas 4, alas 5, alas 6, nandyan ako. Minsan, mga kapatid, iniisip natin on time makararating tayo. Pero dahil tayo sakop ng panahon, hindi tayo nakararating doon sa tagpuan na gusto natin puntahan. But you know what? Yung Diyos na pinaglilingkuran natin, tapat sa Kanyang salita. Kapag sinabi ng Diyos, i-bless kita, i-bless ka ng Panginoon. Kapag sinabi ng Lord, pagagalingin kita, pagagalingin ka ng Panginoon. Kapag sinabi ng Diyos, ako bahala sa iyo, huwag mong pagdalawang isip, tiyak gagawin ng Diyos yun. Nang sinabi ng Lord, unahin mo ang aking kaharian at ang aking katuwiran, lahat ng bagay ay kailangan mo ibibigay ko sa iyo, mangyayari yun sapagkat Diyos ang nagsalita niya. Oh, clap your hands to Jesus. Yes, sabi ni Elias, I know. Alam ko, last meal mo na yan. Kung alam naman ng propeta ng Diyos yun eh. Bakit, Pastor? Hindi naman siya papupuntahin ng Diyos, mga kapatid, doon sa balong yaon kung hindi alam ng Diyos yung kanyang sitwasyon. Ang sabi ng Diyos, mga kapatid, kay Elias, pumunta ka doon sa Sarepta, hinihintay ka ng babae. Yung babae pa lang yaon eh, last meal na pala yun. Pero ang sabi, mga kapatid, ng lingkod ng Diyos sa verse 13, tingnan niyo po ito. At sinabi ni Elias sa kanya, Amen. huwag kang matakot. Sinabi ng propeta ng Diyos, huwag kang matakot. Do not fear. Because if fear is out, faith is present. If faith is present, fear, it is absent. Do it first what I said. Ito ang sinabi, mga kapatid, ng propeta ng Panginoon. Next, tuloy natin. At gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin. At pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Amen. Sapagkat tingnan nyo ito, mga kapatid. Paanong makagagawa ang babaeng ito ng tinapay para sa kaniyang anak at para sa kanyang sarili? Huling pagkain na nga yun eh, last meal na yun. Kung ibibigay pa yun ng babae kay Elias, wala na silang mag-ina. Pero ang sabi ni Elias, gawin mo muna ang pinagagawa ko sa iyo
unahin mo muna ako, unahin mo muna ang Diyos, ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Then pagkatapos mong magawa yan, gumawa ka naman ng tinapay para sa iyo at para sa iyong anak. Ano ang gustong ipakita ng talata ng Biblia? You need to trust God. Yun ang gustong ipakita, mga kapatid, ni Elias. Trust God. Have faith in God. Believe on His word. Then, blessings will follow. Amen. O hindi ba? Yan ang diwa ng verse 13. Unahin mo muna yung sinasabi ko sa iyo. Gawin mo muna yung pinagagawa ko sa iyo. At pag nagawa mo yun, ang sabi ng propeta, saka naman gawin mo. Gumawa ka ng tinapay para sa iyo at para sa iyong anak. Meaning, kapag inuna natin ang Diyos, hindi pwedeng hindi isunod ng Diyos yung pagpapalang laan sa iyo. Praise God. Verse 14. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ano ito? ng Diyos ng Israel. Amen. Ang gusi ng harina ay Ang hindi banga, magkaukulangan. ang banga na lalagyan mo ng harina ay hindi magkukulang. O ang banga ng langis man ay mababawasan. Yung langis na pinaglalagyan mo o yung banga ng langis na pinaglalagyan mo, kahit gamitin mo araw-araw, hindi ito mababawasan. Then, Hanggang sa araw na magpaulan ng Panginoon sa ibabaw hanggat ng hindi lupa. umuulan, 3 years yan, inahap, hanggat hindi umuulan, yung lalagyan mo ng harina, hindi magkukulang. Yung lalagyan mo ng langis, yung banga na merong langis, ang sabi ng propeta ng Panginoon, hindi rin mababawasan. Why? Why? Bakit, mga kapatid? Because my God is more than enough. He can supply all my needs. He is my El Shaddai. He always look out for me. Jehovah Jireh. He is my God. Alam natin yung awit na yan, mga kapatid? Ha? Alam niyo yan? My God is more than enough. He can supply all my needs. He is my El Shaddai. He always look out for me. Jehovah Jireh. He is my God. Alam natin yan yung awit na yan, mga kapatid. All of the earth is His, and the fullness thereof. Everything that I need, you can be sure of. Jehovah Jireh. He is my God. Would you imagine, mga kapatid, yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay kayang i-provide ang lahat ng needs natin. Bakit ka nangangamba ngayon? Bakit pinanghihinaan ka ng pananampalataya? Bakit pag tinitingnan mo yung lagayan ng inyong bigas, kinakabahan ka? Naku, wala na. Ubus na. Nung kinatok ninyo yung lagayan ng inyong bigas, naku, sayad na sayad na. If God is more than enough. Kung ang Diyos ay kayang gumawa ng higit pa sa sapat, yung salitang God is enough, okay na yon, right? Pero hindi ganun ang sinasabi ng Bible. He is more than enough. Oh, clap your hands to Jesus. My God is more than enough. He can supply all my needs. He is my El Shaddai. He always look up for me. Jehovah Jireh. He is my God. Come on. My God is more than enough. He can supply all my needs. He is my El Shaddai. He always look up for me. Jehovah Jireh. He is my God. Praise God. Ang sabi, mga kapatid, ng verse na ito, so why should I worry about the high and the lows, the ups and downs? By faith I know
Inaawit ito, mga kapatid, ng mga Trinitarian brethren. Inaawit din ito ng mga Katoliko. But you know what? Mas buhay na buhay sa atin ang awitin ito. Why? Sapagkat kilala natin kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin. We know kung sino si Jehovah. Siya ang Diyos na provider sa Old Testament. Siya ang Diyos na provider sa panahon natin ngayon. Siya ang healer natin. Siya ang Diyos na nagsusupply sa lahat ng ating pangangailangan. Dapat nga mas buhay na buhay sa atin ito, mga kapatid. Because we know that Jehovah, Yahweh, is Jesus. Iisang Diyos lang sila, mga kapatid. Sa John chapter 6, verse 5 and verse 6, may ganito bang istorya sa Bible? Kindly. Itinanaw nga ni Jesus sa kaniyang mga mata, at pagkakita ng lubhang maraming tao'y lumapit sa kaniya, at sinabi kay Felipe, saan tayo magsisibili ng tinapay upang makakain ng mga ito? Lumapit ang Panginoon, mga kapatid, kay Felipe. Bakit lumapit? Nagtanong ang Lord. Ang sabi niya kay Felipe na kanyang alagad, Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain itong napakaraming tao dito? Gaano kadami yung tao na yon? Sabi ng Bible, multitudes. At sinabi ng Bible yung eksaktong bilang. Nino, bilang ng kalalakihan. Ang bilang ng kalalakihan umabot sa 5,000. Bilang ng lalaki yon. Yung bilang ng babae at yung bilang ng mga bata, hindi na binilang ng Biblia. Alam niyo po, laging mas marami ang babae kaysa sa lalaki. Ano ang ratio? 10:1 na. Dati 1:5, no? 1:5 ngayon. Ang masama pa, yung ibang mga kalalakihan, naging batin pa. Hindi ko alam kung paano na ratio ngayon eh. Alright. Ipagpalagay na lang natin, 15,000 kalalakihan kasama ng kababaihan at mga bata ang bilang nila na sumusunod sa Panginoon. Nagtanong ang Lord, saan tayo hahanap ng pagkain para mapakain itong mga ito? Kaya tinanong ito ng Lord, hindi ibig sabihin, hindi alam ni Lord ang kanyang gagawin. Hindi rin ibig sabihin, hindi sila kayang pakanin ng Lord. Nagtanong ang Panginoon kay Felipe sa verse 6, tingnan niyo po ang reason. At ito'y sinabi niya upang siya'y subukin. Sinabi ito ng Lord kay Felipe para subukin si Felipe. Ano ang isasagot ni Felipe sa simpleng tanong na ito ng Panginoon? Dapat ang magiging sagot dyan ni Felipe, Lord, kayo ang great provider. Kayo ang supplier. Kayo may-ari ng lahat ng bagay. Kayang-kaya't sisiw na sisiw yan sa inyo, Lord. Hindi ba dapat ganun yung sagot ni Felipe? Now, ano pa ang sinabi ng next verse sa Bible? Tingnan natin. Sumagot si Felipe sa kanya, Sumagot si Felipe. at hindi magkakasya sa kanila ang 200 dinaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Sinabi ni Felipe, marahil napakamot si Felipe ng kanyang ulo. Teka muna, Lord. Kahit ang 200 dinaryo na tinapay, bibili tayo, hindi kasya para mapakain itong mga ito. A 200 penny worth of bread is not enough for the people. Yung 200 penny. 200 penny. Ang katumbas niyan, mga kapatid, ay 7-month wages ng isang trabahante. Ang bayad kasi sa isang manggagawa, kung ikaw ay trabahador, ang bayad mo sa buong maghapong paggawa, 1 penny. Halimbawa, ako amo,
boss. Tapos nagtatrabaho halimbawa Sister Elaine sa akin pong pagawaan. Ang bayad ko sa kanya sa 8 hours na pagtatrabaho sa akin, 1 penny. Tingnan nyo po, kalkulahin ninyo. Kung yan ay 200 penny, halos ilang buwan na pagtatrabaho yan? Ha? Halos 7 buwan. Ang sabi mga kapatid ni Felipe, Lord, yung 200 penny, ibili man natin ng tinapayan, itong mga taong ito na sumunod sa iyo, hindi natin mabubusog. Makakakain na sila, konti-konti lang, pero hindi natin silang mabubusog. So ano po mga kapatid? Ang istorya ng Biblia, sinabi ni Andres, Lord, meron ditong bata. Hindi ko alam kung ano ang edad, gaano kalaki yung bata na yun. Pero ang sabi mga kapatid ni Andres, may bata dito, Lord. Meron siyang ilang tinapay. Ha? Ilang tinapay yung dala ng bata? Ha? 5. Yan. Ang sabi ni Felipe, Lord, may bata dito, oh. Meron siyang dalang tinapay, 5. At hindi lang yun, Lord. Meron din siyang dalang isda. Ilan? Yan. 5 tinapay, 2 isda. Yung 5 tinapay at 2 isda, baon ng bata yun. Para sa kanya yun, mga kapatid. Then, kung ikaw ay magaling sa math, addition, multiplication, at kahit anong formula pa siguro ang i-apply natin, yung 5 loaves of bread and 2 pieces of fish, hindi kayang pakainin ang 15,000 tao na sumusunod sa Panginoon. Kahit magaling ka pa sa multiplication, hindi mo ubra yun. Now, ano po nangyari, mga kapatid? Ito po. Sabi ng Lord, dalhin nyo sa akin dito yung tinapay na yan at yung 2 isda. And when they gave it to the Lord, nung ito'y hawakan ng Panginoon, mga kapatid, what happened? Miracles happen. Yung mga problema na walang solusyon, ibigay mo sa kamay ng Panginoon. Mahirap solusyonan yon. 15,000 katao, paano mo pakakainin? Kahit mathematician ka, mahirap bigyan ng solusyon yon. Ang dulot sa iyo niyan, hindi solusyon. Ano po? Konsumisyon. Problema. Yan ang dulot sa iyo niyan. Kahit magaling ka sa arithmetic, hindi mo kayang solusyonan yan. But when you give it to the Lord, yung mga bagay na walang solusyon, yung mga problema na walang solusyon, when you give it to the Lord, at kapag yan ay napasa kamay ng Panginoon, then you will see what good result. Makikita mo yung resulta nito. Ano nangyari? Versikulo 11. Let's read. Praise God. Kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay. Kinuha ni Jesus ang mga tinapay. Teka muna. May problema tayo, bigay nyo sa kamay ng Panginoon. May sakit ako, Lord, eh. Matagal na itong sakit na ito, eh. Huwag mo munang mahalin yung sakit na yan. Minsan, mahal natin yung sakit natin, ayaw natin pakawalan, eh. Brad, sama ka sa gawain. May sakit ako. Nagsakit ako, eh. Hindi ako makakasama sa iyo. Huwag mong mahalin yung sakit na yan. Brad, may pagsamba tayo. Sabi nila kay Pastor, liban mo na ako. Bakit? May rayo ba ako ngayon? Huwag mong mahalin yung sakit na yan. Brad, may pagsamba tayo. Bakit may problema ako? Huwag niyong mahalin yung mga yan, mga kapatid. Isa lang ang dapat mahalin.
ang Diyos lang. Pangalawa, yung ating pamilya, mga kapatid. Bigay mo yan sa kamay ng Panginoon. Yung mga bagay na walang solusyon, makikita mo, may solusyon pala. Kinuha ng Panginoon yung tinapay. Ano nangyari? Tuloy natin. At nang makapagpasalamat, ay Nang sila'y makapagpasalamat na, then, ay ipinamahagi niya sa kanilang nakakaupo. ipinamahagi sa mga nakaupo. Ilan yung nakaupo? Ilan yung mga nakaupong nakasunod kay Kristo? Ilan yung multitudes na yan? O, 5,000 na laki. Mga nakaupong sila. Sabi ng Lord, ipamahagi nyo. Paano mo ipapamahagi yung 5 na tinapay? Mahirap isipin yun. Siguro yung unang pilas, maliit lang. Kasi baka nasihip ng alagad, baka maubos ka agad. O anak, ito lang muna sa'yo, ha? Kung habang pinuputol na mga alagad, dumadami, ba? Kung bentras na pinuputol mo, lalo dumadami. Pangalawang putol, baka nilaki-lakihan na. Anak, ito naman sa'yo. Lumaki uli yung tinapay. The more na pinuputol, the more na dumadami. At naniniwala ako doon sa mga sumusunod pang pinagbibigyan, o baka ibinigay sa iyo na yan, sa iyo na yan. Mas marami pa. At ang sabi ng Bible, ilan man ang hingin nila. Ilan man ang hingin nila, binigay sa kanila. Tingnan natin, Father DJ, tuloy natin yung versikulo ng Bible. At gayon din naman binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila. Binigyan sila ng mga isda. Ilan ang isda na hawak ni Jesus galing sa mata? 2 lang. Pero that moment, binigyan sila ng mga isda. Gaano man karami ang ibigin nila. Pag binigay pala natin sa Diyos yung mga bagay na mahirap solusyonan, pagbalik sa atin, hindi mo kayang isipin, mga kapatid, hindi mo kayang unawain paano dumating yung pagpapala na yan. Why? Because my God is more than enough. Sis, kumusta kalagayan mo? Oh, kumusta? Di ba ikaw yung nagpa-pray ka makailan? Kumusta ang kalagayan mo ngayon? Yung sister natin ito, nagpa-pray sa atin ito nakaraan eh. Naalala niyo po? Ano yung karamdaman mo, sis? Namamaga yung abdo, left, no? Sa left, at saka pati liver. Okay. Sis, sabihin mo nga sa kanila, anong naramdaman mo ngayon? Okay na po. Pati liver na lang po. Okay na yung abdo. O, isa na lang ha. Pati liver na lang. Pagsunod na pag-testimony nito, wala na itong pati liver. Pinanggaling na ito ng Panginoon.